Kasunod ng China at Canada, sumagot na rin ang mga bansang kasapi ng European Union ukol sa ipinatupad na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo. Hinihiling ng mga kasaping bansa na bawiin ang naturang panukala at kung hindi ay asahan na ang gagawin nilang countermeasures bilang tugon dito. Yan at ay ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Inaasahang magtutulungan ng mga bansang kasapi ng European Union para magpatupad ng retaliatory tariffs bilang sagot sa pinatupad na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump. Ayon sa European diplomats, layon nito na magkaroon ng nagkakaisang mensahe sa gustong makipag-ayos sa Estados Unidos ukol sa pagtanggal ng mga taripa, ngunit handa rin daw silang tumugon ng countermeasure kung ito'y mabigo. Ito rin anya ang simula ng kinatatakutan ng ilan na global trade war na magpapamahal sa mga produkto sa pandaigdigang merkado at magtutulak sa global recession o pagbagal ng pag-usad ng ekonomiya sa maraming bansa. Sa pinatupad na reciprocal tariffs si Trump, naharap ito sa 25% import tariff sa lahat ng steel at aluminum habang 20% naman sa iba pang mga produkto. Samantala, inilabas na sa publiko ang video kung saan pinaslang ng Israel Army ang 15 aid workers ng Gaza noong nakaraang buwan. Ayon sa Palestinian Red Crescent, na-recover ang video mula sa isang mobile phone ng isang paramedic na kasama ring napatay sa insidente. Depensa naman ng Israel Defense Forces o IDF, 6 sa mga medical responders ay may kaugnayan raw umano sa militanteng grupong Hamas, ngunit wala naman itong paninisintang ebidensya. Kamakailan nga lang ay natagpuan ang kanilang mass grave na tinabunan ng buhangin at sinasabing pinatay habang nagsasalba ng buhay. Sa iba pang balita, isinagawa naman ang kauna-unahang Pyongyang International Marathon matapos ang 6 na taon na nilahukan ng daang-daang runners kasabay ng pagdiriwang na ika-113 kaarawan ng kanilang founder leader na si Kim Il-sung. Nakilahok din ang mga foreign athlete at ilang elite North Korean soldiers na nagsimula sa Kim Il-sung Stadium hanggang sa mga kalsada ng Pyongyang. Ang naturang event ay inorganisa ng isang Beijing-based travel agency na ayon sa kanila ay isang natatanging karanasan para sa lahat na nagbibigay oportunidad para makasalamuha ang mga lokal. Huling naganap ang Pyongyang International Marathon noong 2019 o bago ang pandemya kung saan mahigit 700 runners ang nakilahok. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.